share po ni Pastor Reggie, pero excited din po ako. Ang last leg po natin is, we are committed to one another. We are committed to one another. Pakisabi nga po, committed. When you say committed or commitment, pag-uusapan pa rin po natin yung salitang covenant, kasi yung word na committed ay ibig sabihin nakatali tayo sa isa't isa at mayroon po tayong banal na pagkakaisa at kasunduan na hindi po natin ito kaliligtaan at pababayaan. Meaning we are binded together with one spirit, one love, one purpose, one mind, and one name in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi po sa name lang ni One Love. Ano? Hindi tayo nagkakaisa lang sa name ni One Love. Though ang name po ng church, One Love Ministries, pero hindi po tayo doon nagkakaisa. Saan tayo nagkakaisang pangalan? The name above all names. Kasi even the name of the church can one day be gone, pero tanging isang pangalan ang hindi mawawala. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. That is why we will be binded in commitment to each other na kung ikaw ay kapatiran sa pangalan ni Jesus, tayo ay dapat magkaisa. Amen? Okay, sabi sa katabi mo, committed ako sa iyo. Okay, sa kabila, sabi mo, committed ako sa iyo. Ay, hindi po committed hindi kumikitid. Nagko-commit. Okay, tayo po ay nakikiisa. Tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Tayo po ay nag-iisip na tayong magkakasama dito sa church ay dapat po laging binded. We are being stick together. We are being formed together. We are built up together. Kumbaga sa isang pamilya o sa isang tahanan, dapat lahat tayo sama-sama. Hindi lang sa masaya, pero pati sa mga pagsubok, sama-sama. Hindi lang kapag may kainan, hindi lang pag may outing, pero lalong-lalo kapag nagsuserve sa Panginoon, magkakasama. Amen? Okay? This is what I believe. Because the Lord said, tayo po ay magkaisa, this was meant long time ago. Saan pa po galing ito? The first church. Hindi pa po sa New Testament. Sa Old Testament pa lang. Ano po ba ang unang church sa Old Testament? Sabi, Pastor, ang nabasa ko na doon, templo, templo, templo. Pero hindi pa po ginagamit yung term na church sa Old Testament kasi yung term po na church is a Roman term, Greek term po siya, na ang ibig sabihin ay pagtitipon ng mga nagkakaisa sa prinsipyo o batas. Para siyang government term. Kaya sa Roman Empire, nung nandun na si Jesus at ang mga apostol, lumabas po yung salitang church. Because the word church itself means samahan ng mga nagkakaisa sa iisang prinsipyo, pananaw o batas. At pinapatupad nila yon. Ngayon, ginamit po yon para maintindihan ng mga taong nakikinig sana na tayo pala'y nagkakaisa, hindi lang dahil gusto mong makiisa, pero dapat makiisa ka kasi yung prinsipyo na pinagkakaisa natin, prinsipyo ng Diyos. Yung batas na pinagkakaisa natin, batas ng Diyos. Kaya hindi natin basta lang i-welcome at pag-uusapan dito yung batas ng tao. Ang pinag-uusapan po natin, batas ng okay, that is why it's a church. But in the Old Testament, templo yung tawag kaagad, pero in Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, ay nilikha na po ng Diyos ang unang pagkakaisa ng simbahan. Nung nilikha po niya si Adan po ay may relasyon sa Diyos. Amen? Pastor, sabi ng Bible, when 2 or 3 gather in my name, I am there with you. Ang galing ni Lord. Dahil hindi lang nag-iisa si Adan, nilikha rin niya at nung likhain niya si Eva, natupad na po, when 2 or 3 gather in my name, I am there with, sabi ni Jesus, sino po yung unang church o sino yung unang fellowship, sino yung unang gathering na nagtipon sa pangalan ng Diyos? Si Adan at mismong ang Diyos ang kasama nila. They are in the Garden of Eden at sila ay nagkakaisa sa pangalan ng Panginoon. That is the first church. Hindi man po binanggit na ito ang unang church,
pero malinaw na ang unang pagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay yung pagtitipon ng mag-asawa. Kaya pakihimas yung katabi mong asawa mo, sabi mo, church na pala tayo. At yan ang nais ng Diyos na laging pagharian at maging committed ang mag-asawa, hindi lang sa isa't isa, pero sa pangalan ng... Kaya nga po ngayon, ang pagpapakasal, hindi lang tayo nagpapakasal sa papel na pipirma. Hahanap tayo ng magmi-minister at haharap tayo sa dambana, sa harap ng altar, para sabihin sa harap ng Diyos at sa mga tao, nagkakaisa kami hindi lang dahil sa papel. Nagkakaisa kami dahil sa Diyos. Dahil siya ang totoong lumikha ng pagkakaisa. Mahirap po magkaisa kung wala ang Diyos. Subukan ninyo, mapuprostrate, makukonfuse po kayo, magtatalo at magtatalo. Pero pag namagitan ang Diyos, totoong magkakaroon ng pagkakaisa. At yan, alam po ng kaawayan. Kaya ang kaaway, sinisira niya even the image of God sa bawat isa sa atin. So basahin po natin muna yung verse. Acts chapter 2, verses 42 hanggang 47. You may open your Bible po. Tingnan niyo po ito. Ito po ay New Testament Church. Hindi na ito yung Old Testament Church. New Testament Church kung saan ang mga mananampalataya ay nagkaroon sila ng commitment sa simbahan, commitment sa Diyos, commitment sa isa't isa. Basahin ko po. Verse 42, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga tinuturo ng apostol. Pakisabi nga po yung salitang masigasig. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon at sa pananalangin. Namanghang lahat ng tao dahil sa maraming kababalaghan at tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Verse 44, tingnan niyo po yung verse 44, palaging nagsasama-sama ang mga mananampalataya at binabahagi ang kanilang mga pag-aari sa isa't isa. Ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa, mga ari-arian, at ang mga pera nila ay pinamamahagi nila sa mga kasama nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, araw-araw ay nagtitipon sila sa templo. Pakisabi nga sa katabi mo, araw-araw yan. Grabe ano? Ano pang ginagawa? Nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kaghalakan at malinis na kalooban. Palagi silang nagpupuri sa Diyos at ang mga tao ay nalulugod sa kanila at araw-araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Pakisabi nga po, commitment. Okay, number 1. From what we read, the passage, nakita po natin, grabe po yung kanilang commitment sa isa't isa. Pero isa-isahin po natin. Ano ba yung number 1 na nakikita po natin dyan na committed po sila at dapat maging committed din, hindi lang ang church natin, pero ang lahat ng mga churches. Number 1, committed to the Word of God. Okay? Pag sinabing commitment, yun ang nakikiisa ka doon. Pag sinabing commitment, yun ang gustong-gusto mo. Pag sinabing commitment, binded ka doon. Okay? Ibig sabihin, talagang nakaglue, nakastick, nakatali, nakikiisa, nandun ka lang. And this is the will of God. Pinakita po sa mga unang simbahan, sa Book of Acts, ang mga apostol, ang mga nabahagian po nila, ito yung unang-una po nila na pinagkaisan. Actually, pag trace niyo po yung history to, mga kumbaga sa bagong miyembro pa lang. Kasi nung magsalita po ang mga apostol, binabaan sila ng banal na espiritu, nagtangs sila. At yung kanilang pagtatangs, iba't ibang mga tao pong nakarinig, naintindihan nila ngayon. Until ipiniliwanag sa kanila na ang Panginoong Hesus, ang siyang pundasyon, ang siyang dahilan ng ating kaligtasan at kapatawaran, walang sino man ang maliligtas kung hindi sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, naniwala po, ilan po yung sinabi sa Bible? Almost, ilan? Mahigit 3,000 na taong nakikinig, sumampalataya sa araw na yun sa Panginoon.
Pagkatapos na sumampalataya, ito na yung sumunod na senaryo. Dahil sobrang apoy nila ng salita ng Diyos, sobrang apoy ng banal na Espiritu, alam niyo po, wala silang ibang nais kung hindi magtipon araw-araw, kung hindi man sa temple, sa mga bahay-bahay. Ito yung nangyari sa kanila. Bakit? Sobrang sabik na sabik sila, sobrang saya nila, natanggap nila yung apoy ng banal na Espiritu. Kaya hindi po aksidente yung iba sa inyo at alam ko po may nangyayari to. Gustong-gusto nyo nakikinig ng Word of God. Naranasan nyo na ba yon? O kaya may gusto kang kausap na puro salita ng Diyos. Gusto nyo nagtitipon kayo na may Word of God. God has given us the fire and that fire must keep on burning. Okay, yung demonyo naman, pag nakita niyo yung apoy na yon, anong gagawin ng demonyo? Hinihipan. Kaya huwag kayong magtaka rin sa iba kung ba't nahihipan yung apoy kasi may kaaway po na pilit na pinapatay yung apoy ng pananampalataya nyo. Pero para maiwasan yon, ito po sikreto. Parang yung uling lang po yan. Pag ang uling po ay magkakasamang nagbabaga, kahit anong hipan, lalong umaapoy. Pero kapag nahulog, nahiwalay po yung uling, pag hinipan yung nag-iisa, nawawala po yung baga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihiwalay. Kasi kapag nahiwalay ka, yung demonyo, yun ay nakakasama. Delikado na yun, no? So, committed to the Word of God. Sa Tagalog, pagkakaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Take note po, inaaral po ang salita ng Diyos. Amen? Sino po dito nag-aaral ng salita ng Diyos? Okay, I am blessed to be one of God's servant. Kasi isa po ito sa aming tungkulin. Hindi lang po ang magturo ng salita ng Diyos, pero ang mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi lang naman po mandato, siyempre kami unang mandato po ito ng Diyos, aralin talaga bago ituro. Kasi mahirap po magturo nang hindi mo. Okay, pangalawa, mahirap po ituro pag hindi mo ginagawa. Yung iba kasi, madali nilang itinuturo nila kasi inaral nila. Kaya nga merong nangyaring mga Pariseo at Saduceo, at ito ay kinundinan ni Jesus kasi ang galing nilang mag-aral pero hindi nila tinuturo. Sa salita, mahusay, magaling, talagang sasabihin nila, manampalataya tayo sa Panginoon. At ang dami nilang magagandang mga mabulaklak na salita, pero ang puso nila, gusto nilang patayin si Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, mga anak kayo ng dyablo. Hindi kayo totoong anak ng Diyos. Kasi yung laman ng puso ninyo, iba sa sinasabi ninyo. Yung sinasabi nyo, maganda. Word of God. Pero yung laman ng puso nyo, gustong pumatay. Gusto nyong manglamang. Gusto nyong manira ng tao. Baliktad, sabi niya. Kaya si Jesus, isang magandang nakita po sa kanya, talagang kung ano yung lumalabas sa bibig niya, ginagawa niya. Okay, mga kapatid, ang pinakamagandang pag-aaral ng salita ng Diyos, una po, siyempre, yung pagbabasa. Okay, may sasabihin po kasi nyo, ang pinakamagandang pag-aaral ng salita ng Diyos ay yung paggawa nito. Yung pagsunod dito. Tama po na binabasa natin ito, inaaral natin ito, talagang pinag-iisipan, nire-research mo pa. Kasi ginagawa ko rin po yan. Pinagbubulayan natin. Pero ang pinakamagandang pag-aaral po ng Word of God, matututo ka talaga sa Word of God pag ginagawa mo. Amen. Okay, parang sa mga sino po mga nagluluto po dito? Ako, na-try ko na rin naman. Nagluluto na rin. Pero napansin ko, hindi ka pala gagaling sa pagbabasa ng ingredients. Hindi ka pala gagaling sa kakapanood ng mga cook show, sa pagbabasa ng cookbook. Kailan ka gagaling sa pagluluto? Pag naginawa mo na yung pagluluto. Kaya sabi mo sa katabi mo, magluto ka na rin. Ganon din sa salita ng Diyos. Hindi tayo natututo lang sa pagbabasa o sa pagbubulay-bulay nito. Kaya nga sa Revelation chapter 1, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang mga nagbabasa. May pangatlo po yon, mapalad ang mga sumusunod sa salita ng Diyos. This is why the Bible, as said in verse 42, ang mga mananampalataya ay masigasig na nag-aral ng mga tinuturo ng mga apostol. Pakisabi nga po ulit, masigasig. Okay. May nakita na po ba kayong sumayaw na kapag sumayaw talagang masigasig? Nakakatuwa po, di ba? Nakakita na ba kayong sumayaw? Pag sumayaw, parang walang gana.
Tapos kahit anong sabihin mo, sige, kembot mo pa, wala talaga siyang gana. Walang grace, walang sigasig, walang saya, walang joy. Ganon din po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat meron kang joy, dapat meron kang sigasig, meron kayong masaya, may passion ka, na kapag ikaw ay nag-aaral pala ng Word of God, hindi pala ito basta-basta lang. Talagang ginagamit po buong puso. Parang sa pagmamahal lang po yan. Ito, mas maintindihan ninyo. Mga may asawa, taas po yung kamay. Okay lang ba sa inyo pag sinabi ng asawa ninyo, darling, mahal kita, tapos pagkatapos niya sabihin yun, matulog na tayo? I love you, let's sleep. Araw-araw, gabi-gabi, gaganunin ka niya. Alam mo, mahal kita, darling, matulog na tayo. Pero alam ko, ang pagmamahal may kasamang gawa. Ganon din po sa pag-aaral. Ang pag-aaral, talagang may kasamang gawa po yan. Hindi pwedeng papasok ka, tapos mag-absent ka sa school, tapos sabi mo, ba't bumagsak ako? Absent ka eh. Ganon din po sa pag-aaral ng salitahan ng Diyos. At take note of this. Dahil masigasig sila, ano po yung pinag-aralan nila? Ang mga tinuturo ng mga... Okay, listen to this ha. Mahalaga po ito. Dahil maraming mga samahan na noon ng mga so-called mananampalataya na nagtitipon-tipon sila na ang pinag-aaralan nila hindi na po yung tinuturo ng mga apostol. At dumami pa nga yan hanggang ngayon. Ano na lang po, yung tinuturo ng nagtagapagturo. Pag sinabi po kasing apostol, sila yung mga foundation ng church na tinawag ng Panginoon na mag-found ng church, meaning ang tinuturo po nila walang iba kung hindi ang Word of God. Dumating po ang panahon, at marami na po, bago pa nangyari ito, na ang pinag-uusapan na, ang pinag-aaralan na, yung tinuturo na lang ng tao. At dyan na po naglitawan, maraming mga sekta, maraming mga relihiyon, maraming pagdagkawatak-watak na ang simbahan. Bakit? Kasi nga po ang pinag-uusapan nila, yung tinuturo na lang ng tao. Ang matindi, yung iba, ang pinag-uusapan, ibang tao. Pag nagtitipon-tipon, ang pinag-uusapan, meron po akong suggestion po sa inyo. Kapag pinag-usapan na ang ibang tao, lalo paninira po ang pag-uusap, hindi yung tutulungan natin to, tutulungan. Pwede naman kasi pag-usapan yung tao, pero ang dapat gagawin, tutulungan. May suggestion po ako sa inyo. Pag pinag-usapan na po yung tao at walang planong tulungan, huwag na po kayong bumalik. Hello? Okay, bakit, Pastor? Kasi kung pinag-uusapan nila ang ibang tao para siraan, isang araw ikaw rin ang pag-uusapan nila. Mag-ingat kayo. Pero kung pinag-uusapan naman para tulungan, edi makiisa ka. Paano ba natin siya tutulungan? Yung iba kasi, hindi para pagtulungan, pero para pagtulungan. Pero sabihin mo sa katabi mo, tutulong tayo. Kaya hindi natin pagtutulungan. Pag-usapan nyo, tulungan ninyo. Okay, pinagkakaisahan, masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo na Word of God. Meaning, pakinggan nyo po ito. Ibig sabihin, sa church po noon, ang wala silang ibang pinag-aaralan at pinag-uusapan kung hindi ang Word of God. Ito po akin, meron na po tayo kasing mga life groups. Sino po dito yung mga kasama na sa life groups? Meron po tayong 4 na life group, meron po tayong 5, yung panglalaki. Wala po tayong ibang pag-uusapan kung hindi salita ng Diyos. Tandaan niyo po ito ha. Kung ano ang pinag-uusapan ninyo, yun ang magiging ugali ninyo. Kung ano ang pinag-uusapan ninyo, yun ang magiging laman ng puso at isip, yun ang magiging karakter natin. Ngayon, pag ang pinag-uusapan natin ay Word of God, si Jesus, ang lilitaw na karakter natin ay si Jesus. Kaya nga po ang goal natin sa lahat ng simbahan, lalo po sa One Love, Christ-likeness. Sino pong gusto maging katulad ni Kristo? Sumama po kayo sa mga ganitong usapan na ang pinag-uusapan, parang ganito, pwede kayo mag-open ng problema, pwede kayo mag-open ng mga hinahing. Pero pag-usapan nyo ba ng huli, anong gagawin ni Jesus? Kung sa kaya yung inaway, anong gagawin ni? Okay, hindi yung usapan na, alam mo, inaway ako kasi ganito. Tapos yung kaibig, yung kasama mo naman, sabi yung ka-life group mo, ang sabi sa'yo, di awayin natin. Kasi love ka namin
So patulan natin to. No. Anong gagawin ni? We always stick to the Word of God. We always are committed not just to the person, we are committed not to yung sasabihin ng tao. Saan tayo committed? Sa sasabihin ng salita ng Diyos. Amen? Okay, so dahil alam natin na ang inaaral natin Word of God, wag na po kayong lilihis. Merong mga pwedeng mag-deceive, may mga pwedeng maglinlang sa inyo, sabi ng Bible, pero mga kapatid, wag daw nating hayaan na tayo'y maligaw. Kung di, masasayang lang daw po ang ating sinimulan. Kasi kung nagsimula tayo sa Word of God, dapat matatapos din tayo sa Word of God. By the way, hindi po pala natatapos ito. Heaven and earth will pass away, but the words of God will remain forever. Kahit mamatay ka, haharapin mo pa rin yung Word of God balang araw. Because Jesus Christ is the Word of God. So remain in God's Word. Mga kapatid, simple lang po. Para malaman ninyo na yung nakakasama ninyo ay nasa Panginoon, ang Word of God dapat ang pinag-uusapan. Malinaw po ba? Okay, kaya meron po akong i-remind sa inyo. Sabihin mo rin sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, magdala ka ng Bible. Hindi natin mapag-uusapan ang Word of God kung ang dala mo lang ay sama ng loob. Kasi yung iba, pag sumama sa grupo, walang dalang Bible. Anong dala? Sama ng loob nga eh, hindi nga cellphone. Ano yung iba? Anong dala ng iba? Yung achievement. Kaya kapag nagsama-sama sa grupo, nagyayabang. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba yung devotion? Hindi, alam ko lang may achievement ako. Kasi hindi mo dala yung Word of God. Yung iba, ang dala nila, hindi lang yung ipagyayabang, yung mga kaaway nila, kasi yun yung dala nila eh. Yung iba, kapag sumama sa live group, ang dala nila, yung mga nakaraan nila, kasi yun yung dala nila. Kapatid, hindi po masamang pag-usapan yan. Pero ang priority natin na pag-uusapan, Word of God. Actually, kakabasa mo ng Word of God, masasanay po kayo isang araw, maisasantabi nyo na lahat ng usapan at dahil mas masarap pag-usapan ang salita ng Diyos. Amen? So, maganda po yung ating ginagawa sa live group ngayon kasi yung mga nagli-lead po sa inyo, umiikot pala. Pinapaikot nyo. Pero iisa yung mensahe, yung napag-usapan natin ng Sunday. Kaya natututo po tayo na paghimay-himayin pa yung mga salita ng Diyos. Anong nangyayari sa tao kapag pinag-aaralan ang salita ng Diyos? Number 1, nagkakaroon ng karunungan. Pakisabi nga po karunungan. Pangalawa, nababaling sa katotohanan. Pakisabi nga po katotohanan. Pangatlo, nagkakaroon ng kabanalan. Hindi kabalbalan. Okay? Ito po ang nais ng Diyos. Magkaroon po tayo ng kabanalan. Dahil ikaw ay nasa katotohanan, hindi lang ikaw madaling pakisamahan, pero tingnan niyo po to, mapagkakatiwalaan ka. Amen? At yan naman ang hanap ng Diyos. Yung mga taong, ikaw rin, alam ko, hanap mo yan. Kaya nga, alam niyo mo, minsan, sabi nga nun, masarap mang may kasamang ka-church kasi napagkakatiwalaan. Kaya lang sabi ng iba, ba't ganun? Pati sa church, hindi na rin mapagkatiwalaan. Eh kasi hindi natuturuan ng Word of God. Kaya nga po, it is hindi lang mandate ni pastor, mandate ito ng Diyos. Kung tayo po ay magsasama-sama, katulad nung nabasa po natin, isipin nyo hindi pala masamang magsama-sama araw-araw. Kasi nagsasama sila, saan? Sa simba at saka sa mga bahay-bahay. Pero yung pagsasama-sama nila, hindi lang para manood ng TV o manood ng FIFA, manood ng volleyball, basketball, at pickleball. Hindi ganoon. Nagsasama-sama sila para mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi sila nagsasama-sama para mag-food trip. Nagsasama-sama sila para hindi sila nagsasama-sama lang para mag-cafe. Para nakukuha po ba? Sabi mo sa katabi mo, mukhang aaraw-arawin na kita. Ha? Isipin niyo yun, nagse-cell group sila araw. Gaano katindi yung church na ito? Kung ang pinag-uusapan palagi ay word of, ibang klase ito. I believe the fire will grow, the fire will spread,
at wala nang ibang bukang bibig yung mga tao kundi yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng karunungan, darating ang araw, listen to this, ang taong marunong, according to the book of Proverbs, darating ang araw, hindi na ikaw ang tutulungan. Ikaw na ang tutulong. Kung aaralin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, learning doesn't stop. Naniniwala po ba kayo hindi natatapos ang pag-aaral? Yung pagsisimula lang po ng mga bata tayo, yun lang po ay starting point lang po natin. Pero hindi po matatapos ang pag-aaral because knowledge of the Lord, wala pong katapusan yan. Kaya mag-aaral tayo at mag-aaral. Pangalawa, committed to fellowship. Sa Tagalog, pagkakaisa sa pagtitipon bilang magkakapatid. Nabanggit din po sa verse 42. Basahin natin yung verse. Sila'y naging masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol at sa pagtitipon bilang magkakapatid. So sila daw ay naging masigasig din, hindi lang sa pag-aaral, pero masigasig din sila sa pagtitipon bilang magkakapatid. So pag-usapan po natin ito, pagkakaisa sa pagtitipon bilang magkapatid. Listen, pwede kasi tayo magtipon bilang magkaka-church. Pwede tayo magtipon bilang magkakasama sa church. Pero iba pala yung nagtipon tayo bilang magkakapatid. Okay, take note of this. Masarap po at masaya ang may kasama. Sinong masaya pag may kasama? Okay, meron po akong sasabihin sa inyo, mas masaya. Pero mas masaya kung yung kasama mo, nilalapit ka sa Diyos. Ayan ang totoong mas masaya. Kasi nakakalinlang po sa kaaway na pinagsama kayo na masaya lang kayo. Pero iba po yung totoong masaya kasi ang totoong masaya, hindi lang kayo magkasama, pero kasama nyo si Lord. Masaya po ba ang magkasamang magnanakaw na nakapagnakaw? Pare, malaki yung paghahatian natin. Masaya yan. Masaya po ba yung mga chismoso pag nagchichismisan? Di ba yung mga mukha ng chismosa, buhay na buhay eh. Mare, bawa sa'yo. Yung pag nagkakape kayo, masaya kayo magkakasama. Pag kumakain kayo, masaya kayo magkasama. Wala naman po malungkot na may kasamang kumakain. Lalo kung nililibre ka pa. Pero ang tanong, yan ba ang totoong saya? Mawawala din yan. Kaya nga uulit-ulitin nyo eh. Uulitin nyo ulit yan kasi hindi kayo totoong masaya kasi sumasaya lang kayo pag ginagawa yan. Ano yung totoong masaya? Yung kasama nyo si Lord. Let us welcome in our fellowship the true meaning of fellowship. The true meaning of fellowship is having fellowship with the Holy Spirit. Not having fellowship with one another only. Kasi we can have a meeting without the Holy Spirit and we can be happy without the Holy Spirit, but that is not true happiness. Ang totoong masayang samahan ay pinagigitnaan ng banal na. Okay. At ang usapang pinagigitnaan ng banal na espiritu ay walang usapang masama. Walang usapang bastusan yan. Walang usapang kalokohan yan. Lalo sa ating mga lalaki, walang usapang mga kung ano-anong malalaswa, mga pangit, mga hindi maganda. Kung ang nasa gitna ng usapan nyo ay Holy Spirit, ang usapan ninyo laging magpapalapit kay Lord. Amen? That is why I pray, I encourage, church, pwede naman po talagang magsama-sama. Pwede naman talagang tayo po ay magkaisa sa pagtitipon, sa fellowship. At yan ang ginangyari po sa mga puspos ng banal na Espiritu noon. Pero anong pag-uusapan natin? The Word of God. Okay? Sino dito gustong-gusto nila may kausap? Okay, make sure yung kausap nyo, nariringgan nyo ng Word of God. Amen? Okay. Pag ang kasama mo ay may banal na Espiritu, mararamdaman mo, mahahawaan ka. Okay? Ganon din. Napansin niyo po yan, ano? Most of the time,
kung sino yung laging kausap mo, nagiging isang dila kayo. Hindi ka naman nagmumura noon. Bakit isang araw nagmumura ka na? Kasi yung kausap mo, palamura. Hindi ka naman marunong magpasalamat noon, pero ba't marunong ka na magpasalamat? Kasi yung kausap mo, laging nagpapasalamat. Hindi ka naman madaldal noon, ano? Pero dumaldal ka bigla kasi yung kasama mo, yung iba naman, hindi ka naman tahimik noon, madaldal ka. Grabe tumahimik ka. Kasi yung kasama mo, mga tahimik ka na. Listen, church, nagagaya mo kung sino yung ka-fellowship mo. You are sum total of your 4 friends. You are the 5th friend. You are the 5th. In a group ng 5, kung ano yung ugali ng 4, ikaw yung panlima. So tignan mo kung sino yung lagi mong kasama, sino yung 4 mo kasama, ikaw yung panlima. Kaya kahit anong church po minsan, pag nakasama nyo na yung nasa labas, dala nyo po yung ugali ng mga kasama nyo nasa labas. Kaya yung mga anak natin minsan ganun din. Sila po yung mga bata na mas madalas kasama, yung mga tao sa labas, pag uwi sa bahay, sabi mo, ba't parang may ibang ugali? Pero pwede natin silang pag-ingatin. Amen? Okay, number 3, committed to prayer and devotion. Anong sumunod po sa verse na ito? Sila po ay nagkakaisa, hindi lang sa Word of God, hindi lang po sa fellowship, pero sabi ng verse, sa pagpirapiraso ng tinapay upang gunatiin ang Panginoon at sa pananalangin. Nagkakaisa daw po sila sa tinatawag na prayer and devotion. Sige po, number 3, pakita natin. Committed to prayer and devotion. Pakisabi nga po, prayer and devotion. Okay, bakit kailangan po ito? Mahalaga na meron po tayong pagkakaisang physical. Halimbawa, ito pong Sunday service na ito, nagkakaisa po tayo physically. Masaya po ba kayo nakikita ang bawat isa? Pakisabi sa kayo, masaya akong nakikita ka. Okay. Napansin niyo po ba ito? Pag nag-invite ka ng kainan, maraming pumupunta. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, parang ikaw yata yung tinutukoy. Di ba pag nag-invite ng birthday, ng piyesta, pag basta may kukunin ka, mag-invite ka ng may matatanggap, laging excited po yung mga tao. Pero pag nag-invite ka ng ganito, tayo ang maglilitsyon. Tayo ang magluluto. Hindi tayo ang kakain. Tayo ang maghahanda. Tayo ang magpiprepare ng venue. Napansin nyo, konti yung pupunta. Sabi mo sa akin, ikaw talaga yung pinag-uusapan. Napansin nyo po, pag kukuha, pag magre-receive, mabilis. Pag mag-o-offer, pag may gagawin, mabagal, nag-iisip. Tanong, bakit kaya? Okay, listen to this. Ito po ang psychology po niyan. Naturally, nung pinanganak tayo lahat bilang sanggol at naniniwala akong walang pinanganak na malaki na, pinalaki po tayong sanay tumanggap. May mga tao na kalakihan yon. So nangyari sa tao, lumaki tayo na nakikiisa lang tayo kapag meron tayong makukuha. Hello? Masaya tayo dyan. Uy, may makukuha tayo dyan. Kasama ako dyan. Kasama niyo ako dyan. Mag-i-enjoy ako dyan kasi may makukuha ako dyan. Physical na pagkakaisa. Magaling po tayo doon. Pero pagdating na sa tayo yung makikiisa sa pagbibigay, medyo nahihirapan na tayo. Pero dito po papasok ang panalangin at ang devotion. Dahil ang panalangin po, mali po ang naituro sa atin kasi. Mag-pray ka para matanggap mo. May masasabihin po ako sa inyo. Alam niyo po ba, the true power of prayer is not just when you ask for yourself, but the true power of prayer is when you pray for other people. Jesus, the heart of the prayer of Jesus, ay hindi puro sa sarili niya. Pag nakita niyo po at nabasa niyo ang panalangin ni Jesus, He talks about of His disciples. He talks about yung mga taong wala pang kaligtasan. Meaning, ganito pala ang heart ng prayer. Ang prayer pa lang, totoong kapangyarihan ng prayer, when you start praying for other people, mas naririnig ng Panginoon ang totoong puso ng panalangin dahil nawawala yung pagiging makasarili natin. Yung bata, lumalago na, kaya yung bata hindi na lang puro sa sarili ang gusto, pero yung bata, dahil lumago na, gusto na niyang makatulong sa iba.
And that is where prayer comes in. Because prayer po, kung mahalaga po ang physical na pagkakaisa, may mas mahalaga po dyan. Anong mas mahalaga? Espiritual na pagkakaisa. Saan po nangyayari ang espiritual na pagkakaisa? Pag tayo po ay nagpe-pray. Yung tayo po yung umupo dito, makinig ng Word of God, physically, you are here. We are one. Pero yung sumama ka sa prayer gathering, yung sumama ka sa prayer fellowship, my brothers and sisters, nakikiisa ka sa espiritual. And listen to this. Bakit mas mahalaga ang espiritual na pagkakaisa? Ang pisikal na pagkakaisa, pwede pong guluhin ng demonyo yan. Pero yung magkaisa tayo sa espiritual, hindi kayang guluhin ng demonyo yan. When we are one in the Spirit, binded by the Spirit of God, hindi na po maghihiwalayan. Kaya may kasabihan, a family that prays together, stays together. Why? Hindi lang kayo nagkakaisa dahil kakain kayo, hindi kayo nagkakaisa dahil mag-outing kayo, hindi kayo nagkakaisa dahil magkakapangalan o isang lahi, isang dugo kayo, magkakamukha kayo. Saan kayo nagkakaisa? Sa pangalan ng Panginoon. When you pray, you are binded by the Spirit, covered ang pamilya niyo ng Spirit, ganun din sa church. A church that prays together, stays together. Hindi naman po talaga unang umaalis ang pisikal na kalagayan ng isang tao sa church. Ang unang umaalis, kahit nandyan pa ang isang miyembro ng simbahan, ay yung espiritu niya. Hindi na po nakikiisa sa panalangin. Kaya mga kapatid, I encourage you, kung gusto niyo pang makiisa sa pamilya na ito na tinawag ng Panginoon sa church na ito, una po kayong sumama sa prayer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, see you in prayer. Ito maganda. Hindi lang tayo physical magkakasama. Spiritual tayo magkakasama. And yan po ang ating ending one day. Mamamatay ang ating physical na katawan, pero ang ating mga espiritu ay lahat magkakaisa sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, temporary lang po talaga ang physical. Pero ang panghabang buhay nating pagsasama ay yung ating mga espiritu. Ito na po yung susunod. Committed to serving one another. 2 punto na lang and we'll end this series. Pagkakaisa sa pagtutulungan. Dito po, maraming mga Kristiyano at simbahan ang nagkukulang. Dahil nakakalimutan natin na ang simbahan po ay hindi po siya isang organisasyon na tayo po'y makikinabang, pero isang samahan, isang pamilya na tayo ay may responsibilidad. Amen. Okay, basahin ko po yung verse. 44 and 45. Palagi silang nagsasama-sama ang mga nananampalataya. Tingnan niyo po to. At nagbibigayan sila, nagbabahagian sila, nagtutulungan sila na ano? Na sa kanilang mga ari-arian, sinishare daw po nila sa isa't isa. Naalala ko po, my beloved wife, very generous din, manang-mana sa mga magulang. Yung mga gamit namin sa bahay na nakikita niyang nakatambak po doon, sabi niya, pamimigay, siyempre papaalam sa mga anak kasi gamit ng iba ng mga anak namin, nakaliitan na, mga laruan na nakatambak na hindi na ginagamit. Inipon po niya, ang dami. Taon-taon po yun, ginagawa po niya yun. Tapos, di ba, sino po nakakuha po nun doon sa... Okay, may mga nakakuha. Kaya lang hindi niya na-announce. Sabi ko sa kanya, baka naman isang tao lang kumuha ng lahat, kung ganon. Sa susunod, para mabigyan yung iba, limitahan natin na 3 hanggang 5 lang sa isang tao. Kasi dami po nun eh. Tapos, sinishare po niya yun. Sabi ko, kung isang tao pa lang yun isang tao pa lang. Kung lahat pala ng tao sa simbahan, ganun mag-isip, ang dami palang mabibiyayaan. Hello? Halimbawa, alam ko, hindi lang naman po kami. Baka meron din kayong mga gamit sa bahay na nakatambak lang, hindi nyo na ginagamit, tagal na po nabubulok, na pwede namang ipagamit sa iba. Bakit hindi? Amen? Baka may kutsara po kayo doon. Ang tagal nang nandoon, ginto pang kutsara, o pilak man yan, na nakastock lang doon, na talaga namang hindi nagagamit at ang gumagamit pa mga langgam at saka mga ipis.
Pagamit na lang natin doon sa mga plastic lang. Wala, hindi nyo alam. Hindi pa sila nakaranas. Parang nung may kumakain po sa kitchen. Pastor, ang ganda naman ng kutsara tinidor nyo. Gold. Hindi pa pala sila nakagamit ng gold na kutsara tinidor. Dito lang sa One Love nakagamit. Kasi may nag-donate ng gold na kutsara tinidor sa church. Huwag nyo pong nakawin yun. Hindi totoong gold yun. Tsaka walang magnanakaw sa One Love. What I'm saying is this. Kung mag-iisip pala tayong lahat ng ganon, meron pala kaming mga sobra ditong hindi na nagagamit na pwede ko palang i-share doon sa church. At pag in-announce doon sa church, alam kong merong hindi pa talagang walang ganito, pwede ko palang i-share ito. Hindi mo man kilala yung makakagamit nun, pero alam ng Diyos na naging blessing ka sa iba, lalo ka pang i-bless ni Lord. Kasi minsan sabi, ayoko kasi sentimental. Tandaan niyo po to, pag may nawala, may darating na bago. Hindi mo matatanggap yung bago pag hindi mo pinakawalan yung luma. May mas maganda dyan. Sadyang nakatuon ka lang, naging selfish lang tayo minsan, ayaw nating pakawalan. Alam niyo po, nakita ko yun, totoo po ito. Tuwing merong nailalabas sa amin, meron po talagang dumarating na bago. At nakikita namin, hindi nauubusan si Lord ng pagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi humahawak sa mga bagay. Kasi nga, pagka wala, doon pa lang may darating. And I praise the Lord, ganun po ang aking napangasawa. No? Kaya yung mga anak namin, tinuturuan din namin sila. Kaya kahapon lang, testify ko lang po, kahapon lang, sabi ko sa anak ko, anak, alam mo ba yung mga balita, si Lina, andyan ba si Lina? Sinare ko kasi sa kanya, alam ko napanood niyo po ito, yung mga TikTok driver tuloy. Yung mga Move It rider na namamatay, nakita niya kasi yun, anak, kawawa sila, sabi ko. May tumabi doon sa sasakyan namin, nakapark kami, bumibili si pastora ng libro. Sabi ko, anak, nakita mo yon, gusto mo ba siyang i-bless? Kasi alam niya yun yung balita, napapanood niya na. Gusto mo bang i-bless? Yes, sabi niya. Yes or no, sabi ko. Nagdadalawang isip siya. Kaya lang, nahihiya ako, sabi niya ganon. Medyo mahiyain. Hanggang, hindi anak, yes or no lang, sabi kong ganon. Di ikaw magbigay daddy, sabi niya ganon. Hindi anak, ikaw nga, sabi. Kasi gusto ko siyang turuan. So long story short, yes naman, yes, gusto ko siyang i-bless, sabi niya ganon. So, naglabas ako ng pera, inabot ko sa kanya, anak, sabihin mo, ibigay mo to sa kanya, sabihin mo, panggas niya. Kasi 'di ba, malaking bagay 'yun, may maiabot kang panggas. Ngayon nung ibibigay niya na, medyo nahiya siya, ayaw niyang buksan yung bintana niya. Gusto niya ako magbukas ng bintana, ayaw kong buksan. Paalis na. Hindi niya mabibigay kung umalis. Long story short, nagmadali siya, binuksan niya, inabot niya. Nagtataka ngayon yung rider. Pero sabi ko kausapin mo anak, sabi mo, panggas. Siyang kumausap, panggas niyo po. Tapos nag-thank you sa kanya. Ngayon yung rider, parang, simpleng halaga, simpleng bigay lang, parang may ibang dating sa kanya. Kasi nga, given the news na sila ang target ngayon ng mga hold-upper, ng mga nanakaw, madaling salta. Tapos pagtapos na, tinanong ko si Lina. Lina, anak, sabi ko, how do you feel? What did you feel? Ano yung sabi niya sa akin? I'm happy, sabi niya ganon. I feel good, sabi niya. Anak, sabi ko sa kanya, pakinggan mo to anak. Yan ang gusto ni Lord. Hindi yung laging ikaw lang yung nagre-receive, pero yung matuto kang tumulong sa iba na alam mong hindi nila kayang ibalik. Hindi naman namin kilala yun eh. Kasi yung tutulong ka sa kakilala mo, kayang-kaya mo yun eh. Kayang-kaya niyo yun. Yung alam nyong hindi magbabalik, yung alam nyong lalayo na, yung wala na katulong, yun yung totoong gusto ng Panginoon. Alam niyo sa church po natin, here's the problem. Not only in our church, some churches, other churches. Akala kasi natin, ang simbahan parang restaurant. Pagpasok mo doon, uupo ka sa restaurant, sa church, ano akala mo, ikaw yung waiter. Yung mga ganun eh. Asan yung menu sa church nyo? Paglingkuran mo ako naman po, happy to serve naman po ako palagi. Paglilingkuran ko kayo, pag-pray ko kayo, tawagin niyo ako sa mga event, pag-pray ko lahat ng gustong pag-pray. Pag sesirang ko ng Word of God, lahat ng gusto nyo share. Gusto ko po yan, calling ko yan eh. Pero mga kapatid nyo rin ako sa pananampalataya. At hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging restaurant. Tinawag tayo ni Lord para maging isang pamilya.
And listen to this. In a family, this is what happens. Sa loob ng restaurant, tayo yung pinaglilingkuran. Pero ako naniniwala ko, sa loob ng pamilya, lahat naglilingkod. We serve one another. We share with one another. Sa amin po, ginagawa namin to sa bahay, and I praise God, na sa bahay po namin, we share the tasks. Dati po, siyempre, nung hindi pa kaya ng mga anak ko, ako lahat naglalaba ng mga damit. Pero dumating yung panahon, nakita nila ako, naglalaba ako, nagtanong sila, Daddy, paano ba yan? Ay, may unang nagtanong. Tinuruan ko ngayon, natuwa ako, kaya nila. Kasi washing machine eh. So nakita ko habang tumatagal, dahil nasishare ko na yung task, medyo gumagaan, sabi kong ganon. Yung paghuhugas ng pinggan, ganun din. Kulang na lang si Pastora, sabi niya, turuan namin magluto na yung mga anak kasi kaya na nila magprito ng itlog eh. 12 years old, 10 years old. Si Sarel, nagulat ako isang araw, naglaba. Hindi ko sinabi. Nagulat ako, buhat-buhat yung habang hindi humingin tulong eh. Tinitignan ko eh. Nilagay. Pati yung sabon, alam niya kung saan lalagay. Alam niya kung bakit? Nagsisearch sa Google. Nag-AI. May gamit yung AI. Hindi pang TikTok, pang research. Ni-search niya, saan ilalagay? Grabe, nagawa niya. Ito pa yung natuwa ako. Pagkasampay niya, tuwa ako talaga eh. Magkakatabi yung magkakakulay. Organized. 9 years old. Okay. Sa bahay namin, we share the task because we are a family. Hindi kaming mag-asawa lang ang gumagawa ng lahat. Why? Alam namin, yung bahay namin, tuturuan namin mag-serve ang bawat isa sa bawat isa. Pagkakain kami, may nakatoka po kung sino maghuhugas ngayon, sino mamaya, sino mag-aayos ng lamesa, sino magliligpit pagkatapos, sino magmamap, sino magwawalis, lahat po yan, nakatask po yan. Why? Alam namin, sa bahay namin, sa pamilya namin, tulungan kami. Dahil hindi kami katulong ng mga anak namin, magulang kami ng anak namin. At bilang magulang, tuturuan namin ang mga anak namin na lumaki bilang mga tao. Hindi lang may takot sa Diyos, pero may tamang responsibilidad. Church, ganun din po sa ating church. Hindi ko po kayo tuturuan na maging mga parang taong pumapasok sa restaurant at paglilingkuran kayo ng kung sino man na gusto nyo maglingkod sa church. Ba't sa church na ito? Hindi ako pinaglilingkuran nito. Mga kapatid, tayo po isang pamilya, may responsibilidad po tayo sa isa't isa. Tayo ang maglilingkod sa bawat isa. May kakayanan ka na hindi ko kaya, may kaya akong hindi nyo kaya, pagtulungan natin, pagbahagian natin. Ito po maganda pong nangyayari sa church. I found out sa ating church, hindi na po, ako naranasan ko kasi ito, ewan ko po sa iba naranasan nila. Naranasan ko po ito, hindi na uso yung singilan. Kasi kapag magtatanong ako, halimbawa meron po akong hiningin tulong na alam ko service naman yun ng isang tao, sa church natin, marunong siya magato, marunong gato. Pag tinanong ko, magkano bro? Magkano sis? Pastor, hayaan nyo na po. Yun ang sagot sa akin. Hindi ko naman sinasabing ilibre nyo lang. Kasi siyempre, gumastos din naman yon. Ito po nangyari. Ang kagandahan, hindi na tayo prinepresyohan. Tanong nyo bakit? Kasi I am urged now to give a love gift. Hindi yung presyo ng amount nung ginawa o nung binigay niya. Pero papalitan ko to at susuklian ko ng presyo na galing sa puso ko. At mas malaki yon doon sa presyo ng paniningil. Iyon ang serving one another. Sa pamilya po ba nagsisingilan kayo? Depende, Pastor. Pag malaki talaga, kailangan ko singilin. Pero kapag okay na yon, bigay ko na yon, love gift ko na yon. Alam niyo po, tayo po yung magkakapatid. Ito ang ko sa inyo, para maiwasan lang din po yung samaan ng loob pag hindi makapagsole ng inuutang o hinihiram. Hindi po masama ang maghiraman sa church, basta isosole nyo. Yun po number 1. Number 2, kung magpapahiram po kayo, isipin nyo na pwedeng hindi isoli ng ka-church ninyo. Kaya kung magpapahiram po kayo, yung ipapahiram nyo, yung pwedeng mawala sa inyo. Pwede po ba yan? Yes, I do that. Ginagawa po namin mag-asawa yon.
Dahil kung alam namin na hindi kayang ibalik, hindi namin pipilitin yung taong ibalik. Ngayon, ipagpapasa Diyos namin yung tao. Pero tuturuan ko po yung tao. Dahil hindi ko hahayaan na maging buhay niya yon. Dahil pag naging buhay mo ang hindi pagbabalik, number 1, wala kang respeto sa Diyos. Number 2, wala kang respeto sa tao. Dadalhin mo yan at susumpain ka ng Diyos. Dahil hindi ka marunong magbalik. Mayroon pong turo. Hindi ko lang hinahayaan na, bahala ka, ayaw mo ibalik eh. No, tuturuan kita. Para ngayon, hindi kayo nagkakasamaan ng serve one another. Sa church, we are not a restaurant. We are a family. Find your place of service. Sabi mo sa katabi mo, maglilingkod tayo sa church na ito. Okay. Opo, masaya na ikaw ang pinaglilingkuran, pero mas masaya na ikaw din ay maglingkod. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Ito po yung kasunod na verse. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Take note, Huwag ka daw magsasawa na gumawa ng kabutihan kahit yung tao'y maging masama na sa'yo, kahit yung tao'y hindi balik ang kabutihan sa'yo, huwag ka daw magsasawa ng kabutihan. Tingnan nyo, may kasunod po ito. Lalo na. Pakisabi nga po, lalo na. Sabi mo sa katabi mo, especially sa mga kapatid sa pananampalataya. Grabe po ang church. Ito po ang calling ng totoong simbahan. May pakialam tayo sa ibuhay ng bawat isa. Hindi lang po dahil akong pastor nyo, may pakialam ako sa inyo. Bawat miyembro ng part of the body, ng pamilyang ito, dapat pala may pakialam tayo sa bawat isa. Kaya pala kapag merong nasusubok, hindi mo siya pipiliin lang. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kakausapin. Lalo mo pang dapat kilalanin, lalo mong encourage. Alam niyo po, simpleng mag-alok ka lang ng panalangin, malaking tulong na po yun. Amen? Pwede po tayong tumayo po lahat. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, nais ng Diyos na magtulungan po tayo, na tumulong po tayo. Pero nais ng Diyos na lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po aksidente tayo po ang nagkasama-sama sa simbahan na ito. Hindi po aksidente tayo po ay pinag-isa ng Diyos sa simbahan na ito. Pwede po nating simulan ang pagtulong sa isa't isa. Pwede po nating simulan ang paglilingkod sa bawat isa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, it is better to give than to receive. Pakisabi nga sa katabi mo, it is better to give than to receive. At panghuli, basahin ko po yung verse 46 and 47. Araw-araw ay nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sila sa pagkain. Listen to this, hindi lang po sila kumakain lang. But every time they eat, listen to this, they remember the covenant of God. By the blood of Jesus and through the bread, ginugunita nila ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. Because of the Holy Spirit, they welcome the holy presence of God. Verse 47, last verse, palagi silang nagpupuri sa Diyos at ang mga tao'y nalulugod sa kanila at araw-araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang naliligtas. Alam niyo po, isang pangarap at panalangin sa isang lingkod ng Diyos ang makita na dahil sa inyong pagtitipon sa pangalan ni Lord, ito po ang prayer ko, darating ang araw, hindi lang kayo ang magkakasama. Alam niyo po ba na kung kayo, po, masaya po, lagi kayong magkasama. Pero the Lord and the heart of the Lord, the heart of a servant of God,
Alam niyo po ba, mas masaya po kung hindi lang kayo ang magkakasama? Mas masaya kung may bago kayong makakasama na makakakilala sa Panginoon. That's the heart of God. Hindi po mali, masama na lagi kayong magkakasama. Pero kung kayo na lang ang pupunta sa langit, mukhang masama na yan. Mas masaya po kung mayroon din kayong makakasama sa grupo ninyo na makakakilala sa Panginoon. Yan po ang panalangin ko at pangarap ko sa bawat samahan na binubuo natin dito sa church o sa samahan na binubuo ninyo sa labas ng simbahan, na mayroong makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong buhay. Why? Number 5 and last point, we are committed in advancing God's kingdom. Sana po iisa ang ating puso, iisa ang ating layunin, kaya tayo pinag-isa ni Lord sa isang simbahan kasi meron tayong i-advance, meron po tayong gagalawan, at yan po ay ipalaganap ang kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Hindi natin papalaganap ang pangalan ng One Love o pangalan ng sino man sa church na ito. Pero ipapalaganap natin na ang kaligtasan ay tanging sa pangalan at sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, when we become united, ito po ang magiging resulta. Ang kaligtasan ng sambahayan at ng buong bayan. Yan po ang ating vision. When we become united, sabi ng verse, ang pabor ng Diyos ay nasa kanila at araw-araw. Grabe ano? Balik nga natin yung verse. Tingnan niyo po Pag daw nagkaroon ng pagkakaisa, pag daw nagkaroon ng one spirit, one body, one love, one family, nagtitipon sa templo para gunitain ng Panginoon ang pangalan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, lubos na may kagalakan daw ang bawat isa. Gusto niyo po ba maging masaya? Ang sarap ng ganitong samahan, ano? Yung pagkasama mo, masaya ka. Hindi lang dahil masaya yung usapan, pero masaya kayo dahil nandun ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi yun ang totoo magpapasaya sa'yo. Hindi yung pagkain, hindi yung tao, hindi yung usapan ninyo. Ang nagpapasaya sa'yo, yung Holy Spirit. Hindi lang yun. Dahil nandun ang Holy Spirit, tingnan niyo po, at may malinis na, grabe, habang nagtasama kayo sa presensya ng Diyos, lumilinis daw yung kalooban ninyo natin. Sino po dito naniniwala kailangan natin magpalinis ng kalooban? Pag Sunday, ganun tayo. Paano pag yung tayo-tayo na lang? Pinilinis ng Diyos ang ating kalooban. Inaayos niya yung mga ugali natin. At tingnan niyo po yung sumunod. Ayan, pakita natin, Lazaro. Palagi silang nagpupuri sa Diyos. Wala silang ibang nais kung hindi, praise the Lord, glory to God, purihin, salamat Panginoon. At tingnan niyo po, araw-araw, look at this, ito po yung resulta ng lahat ng pagkakaisa sa pangalan ng Panginoon, ng church, ng Espiritu ng Diyos. Araw-araw, dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang church. Tignan niyo po ito. Yan po yung pamilya natin, idadagdag daw ni Lord. Yan po yung mga kabarangay natin, idadagdag daw ni Lord. Tanong, gusto nyo bang madagdag ang pamilya nyo na maliligtas? Okay, pakihimas yung katabi mo, sabihin mo, magkaisa tayo. Kaisa tayo. Iwasan daw ang hidwaan, iwasan daw ang pagkakakampi-kampi, iwasan daw ang pagkawatak-watak. Magkaisa tayo sa pangalan ng Panginoon.